Hi guys, good morning. So, i-demo ko ngayon sa inyo yung bago nating product naman sa ating Arclem series, Arclem B5 series. So yung Arclem B5 kasi, so ito yung baseboard natin. So gumagawa kasi ako ng maraming expansion board like this one, ito sa SP32, ito naman sa SP826, 8266 or Node MCU. Tapos may iba't iba silang mga klase-klaseng setup. So itong setup natin ngayon is tinatawag ko siya na AutoGen. So basically, yung concept natin is, for example, sa tindahan, ayaw nyo na yung mga maghulog coins, gusto nyo lang yung magbigay ng voucher lang, tapos auto-generated lang. So, sample, ang magagamit natin to like sa restaurants or yung sa may milk tea kayo, tapos magbibigay kayo ng free na, na code para sa customers nyo. So, pwede ito yung gagamitin ninyo. So, basically, yung laman niya is ito, Arclem B5 natin, Arclem B5 na baseboard. Tapos meron tayong expansion board para sa ating Node MCU. So, dito din guys, ito, ano lang siya, ito another connector lang to siya para at least mas madali lang natin i-connect. So, take note, pag gagamit kasi tayo ng printer, kailangan natin ng another capacitor para at least hindi mag-zero out yung ano. So, yung gamit ko lang dito is yung 12 volts na 3 amps lang din. So, yung ano lang nito, yung parts lang is, ito siya, baseboard natin. Ano, wala. Okay, yung parts natin is yung baseboard natin, tapos power adapter, then Node MCU, then yung printer. So pwede rin kayo gumamit ng industrial printer na may AutoCAD. So ito kasi yung pinaka mas murang setup. Total, may sa tindahan lang naman. So at least para mas makatipid kayo. Tsaka LCD. So pwede rin na walang printer, ito lang. So at least mas matipid. Kasi code dyan lang naman, dalabas din naman yung code dito. So either ilabas nyo na to sa tindahan or pakita nyo lang sa kanila. Tapos tong button niyo nasa loob lang. So pwede ganun. So, ito, naka-half light to siya. Connected to siya sa half light. So, basically, ito pwede na sa loob lang. Tapos, connected lang siya sa Wi-Fi. So, mamaya, pakita ko sa inyo yung setup. So, ngayon, pakita mo natin kung paano siya nag-work. So, yan. So, mangyari yan, ito siya, nakaset to siya na auto-code dyan na 5 pesos. So, ibig sabihin, every pindot nyo nito is equivalent siya sa 5 pesos. So, kung ano yung sinet nyo sa time rates, na na time doon sa 5 peso, yun yung ibibigay niya. So, tayo na rin. Press natin yung button. So, kung papansinin niya, 5 pesos, 1 hour yung 5 pesos. Tapos ngayon, mag-communicate na siya sa MikroTik. Tapos, ibigay na siya ng 5 pesos. So, minsan may ganito yung sa printer na to, hindi agad, hindi tulad ng sa AutoCAD. So, yan, meron na siyang 867013. So, generate na yan yung sa 5 pesos. So, dito, lalabas din dito para at least kung gusto nyo na makita ng kung ayaw nyo ng ganito or mas mahal or at least kung wala ng paano yan, thermal paper. So, meron pa rin tayong LCD. So, clear na natin ulit. So, yan guys, yung kasama dito sa natin, meron dito siyang web sales. So, basically, may web sales pa rin tayo. So, free pa rin yun sa gumagamit ng ating sa ating Arclem. So, yan. So, web sales natin, kung papansinin mo, doon pa rin kukunin natin. Refresh lang natin to siya. So, dapat magdagdag to siya ng 5. O, yun. Magdagdag na 20. Tapos, makita pa natin yung generated na values. So, yan. Meron pa rin siyang 86867013. So, same pa rin lahat ng kaya ng Arclem LAN natin at saka mga Arclem pwede pa rin dito. At the same time, pwede rin to ilagay nyo sa Telegram integration. So, i-edit nyo lang dito para sa Telegram. So, makaka-receive din kayo ng 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 message sa Telegram. So, yun guys. So, yun yung unang demo natin. So, simpleng lang. So, pero, the same time, ito kasing auto-code dyan, ma-enable, disable nyo siya. So, kung i-disable nyo siya, so, pwede nyo gamitin pa rin yung device na merong coin slot. So, yan. Sa coin slot na siya. So, kung papakita ko sa inyo, yan. Yan. Meron siyang para sa power. Dito yung power para sa natin. Then, sa coin LED. Yung coin LED natin pwede 3 pin or 2 pin. Then, sa coin slot. So, meron naman nakasulat dyan guys na 12 volt, signal, ground, saka yan.
Tapos, dito rin sa likod ng ano natin, para hindi kayo malito, meron din yung nakasulat dyan ng mga ano, information. So, hindi kayo mawawala. Sana. So, yan. So, ito, may bill acceptor dito siya na ready na. Para sa bill acceptor to siya dito. Ito naman para sa printer. In which ito yung kinonect natin dito ngayon. Tapos, sa LCD. Then, ito yung sa push button. Then, ito naman yung reset at saka config. So, kita ko sa inyo ngayon. So yun guys. So, yun yung ano natin. So, nang nabago sa ano natin, sa configuration is ganito. Natin sa desktop ulit. Yan. So, ito yung sa pinakababa. Ito yung button auto code gen. So, kung iset up nito siya sa 0, mangyari niyan sa kanya is magiging normal siya na ano. Magiging normal siya na restart natin yung LAN. O gagana din siyang restart ArcLM LAN. Kung titingnan nyo, nag-reset siya. So mangyari niyan, babalik siya sa mode niya na yung coin slot mode na mag-press ka ng button or magko-code gen ka or dun sa ano natin sa insert coin sa portal. So yan. So ito naka-coin gen. Ay hindi pa pala. Hindi ko pala na ano. Kailangan ko pala generate upload. Generate upload ko siya. Na. So binago ko siya sa into 0. Tapos need natin siya restart ulit. So, restart natin siya ulit. So, yan. Gumagana yung restart. Ay, hindi siya gumana. Restart. Ayan, reset na. So, reset. So, kung pansin nyo kanina, may lumabas doon na ArcLM, CodeGen mode. So, ay AutoGen mode. So, ibig sabihin yun yung ito, AutoGen. Tapos, pag walang lumabas doon, ibig sabihin, normal setup siya ng piso Wi-Fi. So, yung AutoGen mode 0. So, ibig sabihin nun, hindi siya gumagana yung AutoGen. Okay? So, tingnan muna natin para mapakita ko sa inyo na hindi siya gumagana. So, starting device. So, pag-press kong button, yan, naka-0 lang siya. So, ito na yung mag-insert coin na kayo. So, natin. Yan, insert coin. So, ngayon guys, pakita ko naman sa inyo kung paano mag-setup. Setup na para so dun sa marunong na mag-setup, pwede nyo na i-stop yung video dito kasi at least medyo matagal kasi siya. So, ngayon, para dun sa hindi marunong mag-setup, so ang gagawin lang natin is ito, i-delete ko muna lahat. So, para at least 0 siya. Then, tapos, i-reset natin. Reset configuration. So, kung mag-reset kayo ng configuration, huwag yung i-check to lahat. So, reset lang configuration. Tapos, reboot. Okay? So, ganun. Habang hinihintay na siya mag-reboot, so, pakita ko muna sa inyo yung ano natin, ArcLM na setup, uploader. So, ito yung B5 natin. So, kung bibili kayo sa akin ng bibigyan ko kayo ng 5 OCI. Yung OCI kasi natin is tinatawag natin doon yung as one-click install. Ang ginagawa ng one-click install, ibig sabihin, i-click mo lang siya, one-click lang, siya na magko-configure ng MikroTik ninyo. So, wala na kayong babaguhin sa MikroTik. Except, baguhin nyo yung password. So, hindi ako naglalak ng password. So, pakita ko na natin dito para full. So, yan. So, ito yung device name. Ngayon, preferred ko na mas maliit, maiksi lang to. So, hanggang 7 or 5 characters, depende sa inyo. Then, sa Wi-Fi SSID, ito yung isi-setup niya na Wi-Fi dito para sa, natin, mga customer. So, natin, piso Wi-Fi 2 na lang para at least makita natin na iba. Then, pag since to siya, Hoplite, public lang yung ilagay nyo. So, pag hex siya, flash/public. So, basically, pag may flash dun sa folder, kailangan nyo lagyan ng flash. Then, ito, pwede na ito naka-default lang. Hotspot address, depende kung gaano kadami yung gusto ninyo. Then, hotspot server, all. Ibig sabihin, all na hotspot. Or pwede nyo rin i-specific lang kung multiple yung ginagawa nyo. So, depende na lang sa inyo. So, ito marami nagkakaproblema dito. Nakalagay kasi dito is default ArcLM LAN. Yung dati. Pero,
mahaba yun din yung nilalagay na device name. So, nagkakaroon siya, naubusan siya ng number of characters sa MikroTik natin. So, ito, pwedeng i-set lang as default. Ang importante lang dito, dapat yung sinet nyo dito is andun talaga siya sa MikroTik nyo. So, yan. Ito, yung sa top text. Yan, sa bot text. Ito, online check. Disable nyo lang para walang masyadong sinisend. Ito naman, pwedeng universal at S-type 5 peso. Ibig sabihin nito, universal, kada pulse niya is piso. Pag S-type, kada pulse niya is 5 peso. So, depende kung gagamit. May iba kasi dati na ginagamit nila is yung mumurahing S-type lang na coin slot. So, yan, universal nyo lang. Ito, talk property ID, para to siya sa chat, online chat. So, yan, okay lang yan. Then, codeless button. So, ito yung para sa codeless. Ngayon, kung ito lang yung bibili nyo, yung AutoGen lang natin na wala tayong coin slot, pwede nyo i-disable na yung codeless para at least wala siyang makita doon sa screen na insert coin. So, i-disable natin yan. Time rates enable. So, maglalabas ng time rates. May iba kasi na gusto nila na hindi nila pinapakita yung time rate sa screen kasi iba-iba yung nilalabasan nila na So, yun. Then, ito para sa e-load. Then, ito, importante ito, para sa printer. Kasi may printer tayo na sinet up. So, print natin siya sa CodeGen. Then, validity increase. So, ito, ArcLem. So, depende sa portal gagamitin nyo. Tapos, itong button code AutoGen amount. So, yan. Pag naka-0 siya, ibig sabihin naka-coin slot type. So, since natin, gagawin sa 5 lang muna dyan. So, tapos, yung time rates natin is andito. So, ito yung naka-default natin. So, pwede nito siyang i-edit. So, ibig sabihin niyan, since 5 yung AutoGen ko, pag press ko ng 5, 1 hour siya. So, kung 12 yung ilagay ko, so, kung 12 is 10, so 3 hours, plus may 2 piso, so magiging 3 hours and 24 minutes. So, ganun yung mga computation yan. So, yan. So, 5 lang muna natin or para pang test. Tapos, yan na. Tapos dito, for example ito, nag-reset tayo, kailangan niya ng admin password. So, lagay ko lang yun ng admin. Change password. So, change now natin. So, yun din yung ilagay nyo dito, empty admin, admin password. So, yun yung ilagay nyo. Then, yan, halos pare-pare lang naman yun ng implementation. So, maglagay kayo ng code prefix. Ito yung number na isulat letter na is character isulat sa front ng ng code. So, yan, halos pwede nyo na yan siya set up, lang, default. So, yan, AutoGen, name natin yung is AutoGen. Then, ang gagawin natin, kailangan natin ma-set device ID. So, ito, kasama kasi ito siya sa binibigay natin na or lalabas yan siya dito kung anong device ID. Pero maglalagay ako ng sticker na isama dito yung device ID para isulat nyo na lang. Tapos yung device ID, ito din yung kailangan natin para ma-bind sa account nyo yung device sales natin. So, web sales. So, take note, yung web sales natin, free to siya dito sa setup nyo. So, marami na kayong freebies actually. Tapos mura na rin yung itong Arkham Life is mas mura kaysa yung sa current natin na binibenta. So, pinapaubos ko lang tong mga SP8266 tapos balik tayo sa dating presyo. Then, so ito, ang gagawin ko una, so okay na yung ma-reset na yung natin. So, kung papansin niyo yung file list is walang laman. So, ang gagawin natin is click-click lang. So, yan naman natin to. Hide. So, click-click lang tayo. So, click natin set device ID. So, ibig sabihin yan, ang ginagawa niyan is ginagawa niya ng user yung ating yung ating device dun sa system. So, next is one-click install. So, ito medyo matagal to kasi add siya system users, create siya ng bridge hotspot. So, siya na bahala yung siya na bahala mag-configure ng inyong MikroTik. So, wala na kayong halos yun. Tapos, kung gusto niyo i-edit yung config, pwede pa rin nyo i-edit. Tapos, kung magkamali kayo, tapos hindi na gumagana ulit, pwede nyo i-reset the configuration, tapos OCI ulit kayo. So, in that way, matututo din kayo paano mag-configure ng MikroTik. So, yun, andun na lahat yung capabilities So, yan. Tapos, number 3, auto-config.
Tapos, upload hotspot folder. And tingnan natin. Tapos, generate. Okay, so, ready na tayo dyan. So, ang kailangan natin is pakita natin. Kailangan natin ngayon is ipapa-connect natin tong device natin papunta dito sa hub light. So, ang gagawin natin yan, is press natin yung reset button. Reset. Tapos pag blink nyan, hold nyo lang to. So, hold nyo lang yung config button. So, nag-blink na siya, hold yung config button. So, kung mapansin ninyo, may lalabas dito na config mode. So, ArcLem Lite. So, connect kayo sa SSID na to. Tapos, punta kayo sa IP na to. So, try natin. So, connect tayo sa ArcLem Lite. So, ArcLem Lite. Tingnan yung IP address, no internet. So, minsan, mag-okay yung sign into network, minsan hindi. So, pero itatype nyo lang tong IP. So, yan. Ngayon, hanapin lang natin yung device kung saan, Wi-Fi kung saan tayo connect. So, yan. Tapos, ngayon, pwede nyo rin lagyan ng password. So, depende yan sa inyo kung gusto nyo na naka-secured yung network para dito. So, wala pa rin problema. Lagyan yung password. Tapos, next lang is click nyo lang yung update. So, pag click nyo ng update, mag-restart lang to. Tapos, ko-connect na siya. So, hintayin natin. Connect na siya. So, connecting to Wi-Fi 2. Pag hindi nyo na-configure yung device dito or hindi na-set device ID at saka generate doon, ano to siya to? Lalabas siya ng error config. So, ibig sabihin nun, wala siyang config na nakuha. So, tingnan mo, naka-AutoGen 5. So yan, chinecheck natin yung communication between MikroTik. So, nakuha natin yung bagong version niya. Then, pati yung time na MikroTik. So, importante yung time kasi doon tayo nagkukuha ng time talaga sa MikroTik at saka hindi dito. So, yan. So, ready na. So, ganun lang siya ka-simple. So, try natin. Connect. Pindot. Yan. Generate na siya. Auto-gen na siya. Yan. Meron na siyang value. So, ngayon, mag-auto-gen tayo ulit. Pwede natin i-clear muna natin. Tapos mag-auto-gen tayo ulit. Auto-gen tayo ulit. Press button. Yan. 5. Yan. 8625. So ngayon, try natin kung gumagana ba yung ating piso Wi-Fi. So, connect tayo sa piso Wi-Fi. So, obtaining IP address. Sign into network. Yan. Yan lang natin. So, ito na yung, tingnan mo, tinanggal ko yung enable, yung insert coin na portal. So, pwede nyo ilagay dito yung natin. So, 8622655. Yan, connect. So, you are connected na. So, pwede natin makita yung ating ating current something status. So, 10.0.0.1. So, yan. So, login, meron tayong 1 hour. So, papansin mo, 1 hour. Tapos may valid tayo na until and then. So, yun guys. So, ganun lang ka-simple yung pang-setup actually natin ng ArcLem LAN. Kung papansin mo, wala pa tayong 10 minutes. Naka-setup na tayo ng ating ArcLem Wi-Fi. So, ganun lang kadali. So, ang next na lang na nito is gagawin nyo na lang after nyo ma-setup. Kailangan nyo na i-lock yung MikroTik. Pero at least sa simula pala nilock na natin pala yung di ba MikroTik. So wag nyo lang i-share yung password. Wag nyo lang gamitin yung password na admin lang. So depende na yan sa inyo. So tingnan natin dito muna kung dito yung so dito yung users na ginamit natin. Kung pansinin mo, may value na to dito. Ibig sabihin naka-login na siya. So ibig sabihin automatic din siya i-delete or i-kick pag nag-time out na siya.
Sa user profiles, so nakreate din yung mga rates na nilagay natin. So, yan. So, dagdag pala dito para sa hindi nakakaalam. Dito tayo sa system. Saan yun? Yung queue. Routing ba yan? Queues ito pala. Sorry. So, ito, naka-basic queues lang to siya dito. Kumbaga. So, Q3. So, ito yung Q3 natin. Meron to siyang basic na ano na natin. So, basic kasi hindi ganoon ka, madaming nakalagay. Kasi ayaw ko rin, ayaw ko rin lagyan ng madami yung sa Hoplite kasi hindi kaya yung ano. So, ang concept lang dito, naka-separate siya. Meron tayong sa browsing, sa streaming, at saka sa game and others. So, ang ibig sabihin nito, ito yung pwede mo iset sa max limit kung malaki yung internet nyo. So, pwede nyo baguhin yan siya. Yan. Tapos, edit nyo lang kung ano yung para sa browsing nyo saka sa streaming. So, usually, pinapalitan ko yung sa streaming para at least, yun yung mga YouTube at saka yung mga video something na packet. Kasi ito naman yung lahat ng mga browsing. Ito naman, naka no mark. So, ang ano nito, ang concept ko kasi sa game kasi, pag yung usual kasi na browsing natin is nasa HTTP 443 or 80. So, pag yung mga gaming kasi, gumagamit kasi sila ng iba't ibang port number ng socket na mataas. So yun yung ano. Pag nakaganon siya, hindi natin siya lagyan ng ng cap or bigyan natin siya ng, kung papansin mo, bigyan natin siya ng hindi naman pass through. I mean, mas mabilis lang na naka-priority, kumbaga. Tanay mo, naka-PCQ yung tatingnan mo, naka-priority 1 yan siya. So, ibig sabihin, yan, priority 8. Priority 8. So, ibig sabihin, naka-priority 1 siya. So, pag may nakita siya na data na ibang port, so priority 1 natin. So, ibig sabihin nun, mas mabilis siya na papaunahin natin siya sa router natin. So, yun yung concept lang naka-priority yung gaming. So, ganun, simple lang yung setup dito, pero nag-work naman siya kasi Hoplite lang yung gamit natin. So, yun, pakita ko rin yung dito sa sales natin, device sales. So, yan. Ilan na yung nadagdag? So, dagdagan na ng 30, tapos makita natin yung code dito. So, yun. So, yun guys, yung ano natin. Ito, may printer tayo. Itong printer yata nasa 1 to 50. Tapos, itong baseboard natin nasa 850 to. Ay, 750. So, basically, mahulog lang siguro kung ano natin is 800. Siguro halos nasa 3.5 lang na So, gagawa lang ako ng dito. So, nasa range ng 3,000 to 3.5. So, meron na kayong kit na para dito. Tapos, separate na lang sa ating Hoplite. So, yun lang guys. Forget to share, Tapos, check nyo rin yung shop ko sa Arclime Shop. So, basically, ito, naka-sale to silang lahat ngayon. Kasi naghahabol tayo ng April 1. So, yan. So, bili na kayo guys. Okay? So, pagdating sa support, usually, pwede nyo akong i-chat, pero wala talaga akong, yun yung ko sa inyo, wala talaga akong 24/7 support. So, dun sa mga mahilig na support na lifetime support and whatnot, so hindi ko mapoprovide yun. So, kung ganon, sa iba na lang kayo bibili, or baka may nagre-resell sa akin, sa kanya na lang kayo na support. So, sa support naman, I try my best na ma-support kayo sa pero nagagawa naman ako ng mga videos tulad ng ganito para at least matututo din kayo mag-setup ng sarili nyo. Mas maganda kasi yung pagdating kasi ganito sa negosyo, mas maganda kasi yung marunong kayo mag-setup talaga kaysa aasa kayo sa iba. So, ganun talaga yung pinakaroon ng negosyo. Dapat pasukin mo, dapat alam mo. So, yun lang guys. Thank you so much. So, don't forget to like and subscribe. Thank you.